Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang matapos ang resolusyon ng korte na pagbayarin ng mga dating nanungkulan sa PhilHealth sa di umano'y nawawalang pondo ng ahensya at di umano'y dawit dito ang senadorang kilalang taga-oposisyon na si Senador Risa Hontiveros at ngayon pa lamang ay dininig na ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng taong bayan na pagbayari ng lahat ng ito at huwag munang itaas ang singil ng kontribusyon ng bawat miyembro ng insurance company ng PhilHealth. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon sa inilabas ng Malacanang Palace, agad na sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag singil o kontribusyon ng bawat miyembro ng nasabing health insurance company. Dahil sa di umano'y dapat mas bigyang atensyon ang mga nadadawit at dapat pagbayarin ang mga dating nanungkulan dito sa PhilHealth. Dahil dapat sa mga yan, mga kaibigan, dapat sa kanila binibitay sila, no? Grabe, ang laking perang kinukuha nila dyan. Ang milyon-milyong pera di umano'y nawawala at kinulimbat ng marami sa kanila. Matapos ang investigasyon at resolusyon, inilabas ng COA at pinag-utos ng korte na pagbayari ng dating executive heads ng PhilHealth taong 2014 kung saan pumutok ang balita na si Senadora Risa Hontiveros ang isa sa mga di umano'y mananagot sa nasabing nawawalang pondo ng health insurance company na PhilHealth. Dagdag pa na hinaing ng taong bayan na pakiwari nila hindi nalalagay sa tama ang bawat kontribusyon ng miyembro ng PhilHealth ay agad namang dininig ng Malacanang Palace ang hiling ng taong bayan na habang gumugulong ang investigasyon ng nasabing kaso. Ito dapat yung pinag-uusapan nila sa Congress mga kaibigan, no? Or sa Senado. Yung hukayin nila, yung kinuha nilang pera sa PhilHealth. Hindi yung kung ano-ano, no? Ay hindi muna ipapatupad ang dagdag singil o kontribusyon ng bawat membro ng PhilHealth. Ito ang pinag-utos at diretsahang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng suwestyon ng mamamayang Pilipino. Dahil tila ito na raw ang magbibigay kaluwagan sa sambayanang Pilipino, lalo na tila nabibigyan ng mali siya ang lahat ng integridad na meron ang nasabing health insurance company. Ayon sa full report ng Inquirer.net, Marcos Jr. orders PhilHealth to suspend rate hike in 2023. President Ferdinand Marcos Jr. has directed the Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth to postpone the increase of premium rates and income selling schedule to take effect this year, noting that the pandemic has caused many socioeconomic hardship for Filipinos. A memorandum from the Office of the President, signed by the Executive Secretary Lucas Bersamin and shared with reporters on Monday, ordered the deferral of a schedule hike in the PhilHealth premium rate
from 4% to 4.5%. It likewise halted the increasing of the income ceiling of the members, paying the highest contribution from 80,000 to 90,000 in 2023. Quoted, "In light of the prevailing socio-economic challenges brought about by the COVID-19 pandemic and to provide financial relief to our countrymen amidst these difficult times, please be informed that the President has directed the PhilHealth to suspend the above-mentioned increase in premium rate and income ceiling for calendar year 2023, subject to applicable laws, rules, and regulation." End quote. Ayon mismo sa memorandum na inilabas ng Malacanang Palace na pinangasiwaan ni Lucas Bersamin bilang Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, mismong pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag magtataas ng singil ang PhilHealth dahil bukod sa ito lamang ang pagpawi ng pamalaan sa bawat apektadong miyembro ng nasabing insurance company, ay dapat pa ring managot ang lahat ng taong nang abuso sa kanilang katungkulan at naging sangkot sa maanumalyang mafia sa loob ng ahensya. At hindi dapat ang bawat miyembro ng PhilHealth ang magpasan ng kabigatan sa lahat ng ginawang paglulustay ng pera ng taong bayan. At dito'y dawit nga di umano ang isa sa kilalang kalaban ng gobyerno at miyembro ng oposisyon na si Senador Risa Hontiveros. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang kailangan dyan sa mga yan ay makulong habang buhay at managot ang dapat managot. Pahirap sila sa taong bayan. Bagkus sana may malasakit sila sa katulad namin na kami ang nagbabayad ng PhilHealth. Ganyan po mga mapagsamantala. Dapat meron po silang batas na katakutan at matakot din po nawa sila sa Diyos. Dahil ang paggalaw po ng pondo ng mga tao na nakatalaga sa kanila ay pagnanakaw. Hindi po ito dapat pakialaman ni numan. Deklarasyon po natin na magsisi na po yung mga taong gumagawa nito at yung mga abusero sa kanilang mga posisyon. Imbestigahan at papanagutin ngayon na kailan po sila mananagot. Tandaan po natin ito. Pera po yan ng taong bayan na dapat nilang pangalagaan. Noon po nalaman po natin na ginastos ng taga-PhilHealth sa kung saan-saan sa mga bonuses, birthday at etc. Time po ito ni Hontiveros. Mag-ingay po tayo tungkol dito. Nang sa gayon, isauli nila yung mga pera ng mga tao. Bakit ninyo ito pinakialaman, Hontiveros? Nasaan na ito ngayon? Just asking. Tama iyan, Mr. PBBM. Kung anong dapat ang hatol sa korte. Dapat managot talaga dahil kontribusyon ng taong bayan iyan. Kung pwedeng bitayin iyang gumawa niyan, bitayin. Dapat managot ng mga sangkot sa paglustay sa pera at pondo ng PhilHealth. Kahit sino pa sila para maging patas ang batas. Go, go, go PBBM sa pagpataw ng parusa sa mga walang hiyang naglulustay ng pera ng taban ng bayan. End quote. Ismela. Hi, good afternoon, Mr. President, and happy anniversary for the Department of Agriculture. Thank you. Mr. President, may I ask what steps has DA taken to ensure affordability on the agri-sector while focusing on improving production? Well, those two go hand in hand. The best way to improve, first of all, availability and to keep the prices down is to have a good level of production na hindi tayo nabibiktima ng tinatawag na imported na inflation, which is what's happening now kasi napipilitan tayo mag-import. So we are doing everything that we can to increase production in all aspects. When I'm not talking only about rice and corn, kundi pati na ang livestock, pati ng fisheries. Ginagawa. Ngayon, kaya kami nag-meeting ngayon after the program, ay nagfa-finalize kami ng NEP for this year. And I wanted to talk to the USEX and the other bureau chiefs kung ano yung kailangan natin na ipaglaban dun sa budget. So that's what we were doing upstairs. And most of it has to do with increased production. Sabihin ko na sa inyo, the soil health program, the aquaculture development program, the biotech research for fisheries, but that is only what we talked about upstairs.
meron pa yan, siyempre, lahat ng produkto na agricultural commodities ay talagang ipinipilit namin na pagandahin. And that's why we are going to partnerships, on the PPP partnerships with some big groups, some small groups, some local, some international, para mabigyan tayo ng tulong para nga doon sa value chain na mabuo natin. Mr. President, may I also ask, what is the role of farmer cooperatives in achieving growth for agri-sector? Critical. And the first step, in one of the first steps that we must take, if we are going to lower the price of production, the cost of production, is to use big machines, to mechanize the system. You cannot use the big for production and post-production na mga technologies kung maliliit masyado ang farm. Kaya ang unang gagawin ay i-consolidate. Kino-consolidate yan sa isang kooperatiba. The cooperatives, generally speaking, ang aming average is 50 to 100 hectares per cooperative. Tapos i-organize pa yan para mas malaki pa, maging 1,000, 1,500 hectares. I'm talking about hectares, sorry. Per overall organization. Kasi tapos makakapagbigay natin the RCEF program that I'm sure you have heard from Senator Cynthia before. The RCEF program na nagbibigay tayo ng makinarya para sa ating mga magsasaka ay bibigay natin sa mga cooperative. Sila magde-decide sinong gagamit muna, saan gagamitin. We are not organizing all of the cooperatives. We don't have to dahil meron naman dyan mga farmers cooperative na operating na. Meron dyan mga irrigators association, kami may mga sanghera, all of these different organizations. So we will take advantage of their organization. And to that end, I just did the budget also of the CDA. At dinagyan namin ng mas malaking pondo kasi talagang aasahan natin ng Cooperative Development Authority para sila ang magbubuo ng mga kooperatiba na hindi masyadong matibay pa, patitibayin pa. Palalakihin at patitibayin. Okay, thank you very much, Mr. President. Thank you, sir. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon po. Yung Masagana program po, hindi lang siya basta nakafocus sa pagpapaigting ng produkto but also sa pagpapaigting rin po ng value chain. Ano na po yung mga measure na in place para ma-achieve po yung goal na to? Well, exactly. Well, we are trying to strengthen it at every point in the value chain. Even the biotech is research. So, yung pinag-uusapan natin mula sa research hanggang sa marketing. The marketing is hopefully going to be something like Kadiwa or something like that is inspired by the local government. But in between, lahat pinapatibay din natin and we are making sure that, first of all, simple lang. Yung mga simpleng problema na hinarap natin, mga rice smuggling, sugar smuggling, onion smuggling, yan, titigil natin ng yan. Gagawin namin lahat para matigil yan. Yung hoarding, I think maliwanag na sa atin lahat na yung pagtaas ng presyo by 87% nung nakaraang Enero-Pebrero, walang dahilan yun. Kumpleto ang onion natin dito. Nag-hoard lang talaga at iniipit ang presyo. Tapos, yung cold storage ay hindi pinapagamit sa iba. Para yung kontrolado lang, yung mga sindikato, yung kontrolado lang nila ang na onion na yun lang ang pwedeng aabot sa palengke. So that's the thing that we have. Si Senator Cynthia, halos briefing kami dyan sa taas kasi matagal na nilang iniimbestigahan yan. Kaya kailangan na talaga natin gawa ng paraan yan. So these are that we take it at both sides, from the smuggling side, from the hoarding side. That's on the marketing, but also on the production side. And because there's very simple concept, tinatawag vertical integration. Pagka imbis na isang kumpanya may ginagawa, isa naging trader, isa naging marketing, isa retail. Pagka iba-iba yan, maraming cost yan paglipat. Pag vertically integrated yan, pagkasama lahat yan, wala nang cost yun, tuloy-tuloy na lang hanggang sa retail. Yun ang hinahabol natin. And that's what we are trying, that's what we have been doing. And then lastly, sir, how can we ensure the sustainability of Kadiwa program? How? How can we ensure the sustainability of Kadiwa program? Productivity. The problem of the Kadiwa program now is production, supply. Kulang ang production natin. Kaya hindi natin yung iba, kung may import, hindi naman natin maibigay sa presyo na gusto natin. That's the problem. Kaya kailangan, ang bubuhay sa Kadiwa ay ang increased production of all agricultural commodities. Thank you, sir. Ana Felicia Bajo of GMA News Online. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. Sir, may we just get update on the fishing talks with China? Because recently, sir, merong mga reports na yung mga fishermen, hinaharang pa rin sila sa Pag-asa Island. And recently, yung BRP Dagohoy, sinundan siya ng Chinese vessel. Meron po ba tayong update, sir, dito sa talks na to?
latest na report ay sinundan na lang. Hindi na kagaya ng dati na talagang hinaharang. So there's a little progress there. Kaya ang BIFAR merong projection na lalaki ang huli because nabawasan nga yung nabigyan ng pagkakataon ng ating mga farmers. That is because we are continuing to talk to the Chinese government, to President Xi in every way. Para na at ang inuna ko talaga nung kami nagkita ay sinabi ko, unahin na lang natin yung fisheries. Huwag na natin pag-usapan yung teritoryo. Dahil hindi naman tayo makakapag-decide ngayon dito na nag-uusap tayo. Unahin niyo yung mga fisheries. Dahil sinasabi ko, wala namang kasalanan yung tao, bakit na tayo paparusahan? So we are making some progress in that regard. And then also the coordination, pagka may fishing ban, may coordination na tayong ginagawa sa kanila para hindi lang bigla fishing ban na ngayon. Makapagplano naman tayo. Pag sasabihin may fishing ban in 2 months time, planuhin na natin anong gagawin ng mga mangingisda. So bigyan natin silang ibang livelihood or another source of income. So that slowly, alam mo na, these things do not come very quickly. Slowly, but we are slowly making progress because the key to that was really the improved communication between the Philippine government and the Chinese government. Thank you, sir. Thank you, sir. Samuel Medenilia of Business Mirror. Good afternoon, Good sir. afternoon. Magtatanong lang po sana kami ng update regarding po dun sa parang joint order for Farm to Market Road. Kamusta po yung magiging nabanggit po nila earlier yung parang magkakaroon ng NIP? Meron po kaya itong budget na allocate for the Farm to Market Road? Tsaka kung sakaling magkano po? At tsaka gano'n ilang kilometers? Thank you po. Malaki yung aming nakalagay for the farm to market roads because ang ginawa natin nung nakaraan, ang farm to market roads walang naman plano kung anong hihingi. Kung sinong congressman, gobernador, makahingi, lalagyan ng farm to market road dun sa kanila. So, nung pumasok kami, pinagplanuhan namin, saan ba talaga ang kailangan na farm to market road? Ngayon, kung yung mga request na local request ay medyo naman kasama dun, medyo pwedeng i-adjust doon sa national program, yun ang tinutuloy namin. So we have a major farm to market road. I don't want to give you the final amount yet because you're going to print it and then it's going to go into hearings and magbabago and then you will say what happened to the money that you promised. So wag na muna. But once we go through the process, but we have that was one of the major concerns. We keep talking about supply chain problems. So para that will help the supply chain and bring the farmers closer to the market. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.